Hello guys, good afternoon. Kamusta naman po kayo ngayon na lahat ng mga may tindahan dyan? Kagaya ng paninda natin ay school supplies dahil walang pasok pero malapit na po tayong pumawi. 2 weeks na lang at tayo ay hataw na naman. Shout out ko lang po lahat ng mga nagko-comment sa aming comment box, lalo na mga OFW. Shout out po sa inyong lahat. Yung mga iba po dyan nagko-comment na gusto na po nila mag for good sa Pilipinas at magtatayo na lang daw po sila ng ganitong negosyo dahil na-inspired po sila sa mga napapanood po nila sa ating video. Para sa akin, kung maganda po yung plano nyo na yan, maganda yung decision nyo na yan at kasi malaking bagay din po yun na meron kayong tindahan, malaki man o maliit. Meron kami, nag-umpisa lang naman din po kami sa maliit mag-asawa. Mulat sa pool na kami ay nagsama, 37 years na ngayon, ganito lang, tindahan lang po tayo. Mas maganda kasi kapag may sarili kayong tindahan or negosyo, tulad yan sa amin, nagpapalitan lang kami mag-asawa at hindi niya na kailangan mag-abroad. Ni isa sa amin, hindi po namin naisipan mag-abroad mulat sa pool dahil hindi po namin kaya maghiwalay, magkalayo at lalong-lalo na yung mga anak namin, di namin kayang iwanan. Kaya talagang nagtiis na lang po kami. Ang prinsipyo namin is sa hirap at ginhawa, hindi kami susuko. Kaya talagang nag-umpisa rin po kami sa maliit hanggang sa paiba ng paiba yung aming negosyo hanggang sa eto na nga, dito na kami nag-focus sa ganitong tindahan. Bibigyan ko lang kayo ng idea sa pag gusto nyo magtayo ng ganitong tindahan. Meron na naman po kasi kaming binuksan na pwesto doon naman sa isang anak ko. So bali pa, dalawa na yung anak ko na nagkaroon ng ganitong tindahan. Yung una na i-vlog ko na yan, kung mapapanood nyo sa mga past video namin, yung anak ko na binigyan ko na rin ng puhunan pero nag-umpisa po yan sa kanya ay 50K. Mga school supply, ay wala siyang masyadong school supplies kasi hindi masyadong mabili sa lugar niya kasi malapit siya sa palengke pero daanan siya ng mga tao. Ang meron siya doon itong mga accessories, mga candies, laruan. So marami rin siya basta meron man siyang school supplies, hindi ganun kagaya sa akin na marami talaga. So 50K yung pinalabas namin puhunan sa kanya. Ang upa ng pwesto niya is 7,000 a month. So 2 months yung in advance namin sa may-ari. Sabi ko nga, pag mag-umpisa pa lang kayo, huwag muna kayong mag-umpisa sa malaking pwesto. Kasi lalo na kung baguhan pa lang kayo, baka sa pwesto pa lang doon na kayo malugi. Umpisahan nyo muna sa mababa kasi kukuha pa lang kayo ng experience. Lalo na kung hindi pa kayo nakapag-experience na magtinda. So, ayun na nga. Siyempre, habang tumatagal yan kapag nasasanay na sila, hahanapan namin sila ng maganda-gandang pwesto at yung komportable din naman sila at pati mga customer. So, yung pangalawang anak ko, nagsimula rin siya. So, ilang araw pa lang, wala pang 1 week. Ang pinuhunan naman namin sa kanya is 30,000 lang kasi wala tayong masyado pang naipon dahil nga nagbakasyon. Pero unti-unti yon, sabi ko, kada may mabenta siya, dagdag niya. Kumbaga yun lang yung pinaluwal muna namin. Sa 30K na yon, marami na rin po yung laman yun. Kasi ang upa lang naman niya sa pwesto niya is 3,500. So ang laking tipid nun sa upa. So medyo malaki-laki rin siya. Kaya nakachamba na rin po siya sa pwesto niya. So 3,500 lang yun. So 7,000 ang down nun. Kasi 2 months, so laging hinihingi kapag nangungupahan tayo. Dito, nangungupahan din po tayo dito. Ang upa ko po dito is 15,000 a month. So, yung mga nagtatanong kung hindi ba raw malulugi kapag nangungupahan ka lang, para sa akin naman po, hindi. Kasi almost 20 years na kami dito sa pwesto namin. Hindi kagaya noon kasi may sarili talaga kaming pwesto. Malaki, pero na-demolish yun. Kaya ito, nangungupahan na lang po tayo. Pero awa naman ng Diyos sa loob ng 20 years namin pangungupahan, hindi naman po tayo nalugi, hindi naman po tayo na-bankrupt. Hanggang ngayon po, nandito pa rin po tayo sa pwesto na to. Kaya nasa inyo po yan kung paano nyo po i-handle yung negosyo nyo. Kailangan po talaga kapag mag-negosyo kayo, matyaga. Unang-una po, kailangan matyaga kayo. Masipag, una sa tiyaga. Kasi tulad niya, kapag matumal ngayon, di ba? So, syempre, compare mo kapag may pasok talagang non-stop yung mga tao,
Eh pag ganito parang aantukin ka. So di syempre bawal kang matulog-tulog sa pwesto. Baka pagdilat mo eh marami nang nawala sa paninda mo. Kaya dito sa amin open yung aking paninda. So kahit may tindera ako, hindi ka rin pwedeng mag-idlip-idlip dahil maya nga rin naman kahit paano. Maya rin naman po may dumadaan kasi dito, yun napapabili sila. So balik tayo dun sa upa ng anak ko sa 3.5. So sa 30,000 na yun, bumili na kami ng kanyang laruan, mga candies, mga accessories, may konti rin siyang school supplies. So yung 30k, ano mo lang yun, ihati-hatiin mo. Halimbawa, 3,000 sa candy, 5,000 sa toys, 5,000 sa mga toy pads, mga laruan, mga accessories, ayan. So maganda naman siyang tignan nung naayos. Pagka sa susunod na vlog namin, papakita ko sa inyo yung pwesto na yun at para magkaroon din kayo ng idea. So para sa akin kung kayo ay meron na rin lang puhunan, meron na rin lang kayong time na gusto niyo na magnegosyo, ituloy niyo po yan. Kasi iba po talaga may sarili kayong negosyo kaysa yung mamamasukan lang kayo. Kaya niyong kitain, yung kinikita niyo sa abroad kapag may sarili na kayong negosyo. Kasi gaya dito sa tindahan namin, hindi naman po sa pagyayabang, kinikita naman po natin yung sahod ng mga matataas na katungkulan sa kanilang trabaho. Halimbawa, manager or kung ano man yan, higit pa doon yung ating kinikita. Alam yan ng mga kapwa ko ka-tindera. Diba kahit po sabihin mo, maliit lang yan na tindahan, hindi po natin alam, kumikita po yan. Nakakamenos na po yan sa pagkain araw-araw, sa mga bayaran, sa mga bills, lalo na kung may pinapaaral pang anak. Talagang dyan lang po yan lahat sa tindahan kinukuha. Kaya namin, matagal na kami dito, almost 20 years, lahat, marami na kaming napundar, so kahit hindi nag-abroad isa sa amin, may sarili na kaming bahay, may sarili kaming sasakyan, at napaaral pa lahat ng mga anak. Hanggang ngayon, may nag-aaral pa akong college, 2. Tapos, yung mga bayarin sa bills, lahat yan. Ilan pa yung aircon namin sa bahay, ang laki na aming bills. So, saan po namin kinukuha yan? Dito lang po yan lahat. So, kung meron man tayong extra income, ito yung aming pag-YouTube, pero hindi naman po ganun kalaki ang kinikita natin sa ating YouTube. Meron ngayon extra income namin yung aming Facebook Reels. Ayan, medyo lumaki-laki po ang sahod natin dyan. So, bumawi kami bakasyon dito sa pwesto, hindi tayo masyadong kumita. Bumawi po tayo sa aming Facebook Reels kasi nakapag-focus po kami maggawa-gawa ng video. So, malaki-laki po ang sinahod natin dito. Bigyan ko lang kayo ng idea kung magkano po yung sinahod namin na itong April. Nasa $1,160. So, magkano yan? Sa pag kinonvert mo na sa peso, almost 70k. Basta mga ganon. So, ang laki po ng kinita natin sa pagre-reels. Kaya, talagang kapag kasi may gusto kang gawin sa buhay mo, may gusto kang i-achieve, gawin nyo. Huwag kayong urong sulong, magdadalawang isip. Kung meron kayong talagang nagustuhan, gawin nyo na para hindi mahuli ang lahat. Kasi minsan nasa uli ang pagsisisi. May puhunan ka na, hindi mo pa ginamit. Nagtumpik-tumpik ka pa, natatakot ka. Kasi nga baka malugi, baka maubos lang. Pag ganyan po ang inyong mindset, hindi po talaga kayo magkakaroon ng tindahan. Ganun lang naman po sa umpisa. So, wag po kayong mag-umpisa sa malaki. Di baling maliit, palaki ng palaki. Kasi minsan mabibigla din kayo pag sobrang laki yung kinuha nyong pwesto, tapos yung paninda nyo naman, hindi naman ganun karami. Di baling medyo maliit lang yung pwesto nyo, basta maraming laman, yung maakit yung customer, at saka pipiliin yung pwesto, yung talagang maraming tao. Yung daanan, yung talagang mahahatak niyo yung mga customer. Kagaya sa pwesto namin dito, talagang wala akong masabi. Talagang non-stop yung mga tao dito. Kahit gabi na, marami pa rin tao. Kaya nakachamba na tayo dito. Dahil malapit lang naman din yung bahay namin dito. Kaya talagang tumagal po tayo dito. Kahit nangungupahan lang tayo hanggang ngayon.
Kaya ayan lang guys, bibigay ko for now na advice sa inyo sa mga lahat ng gusto magtindahan dyan. Samahan niyo po yan ng dasal. Unang-una dasal, sipag, tiyaga, diskarte. Yung apat na yan, una-unahin niyo talaga si Lord. Kasi kahit anong galing nyo, kung wala naman si Lord sa buhay nyo, hindi rin gaganda yung takbo ng negosyo nyo. Kailangan lagi natin kasama si Lord sa lahat ng oras. Pagdasal natin, kapag tayo ay uumpisa na magtinda, dasal po tayo. Yan lang guys. Bye-bye and thanks for watching. Guys, thanks for watching. Mag-iwan lang po kayo ng comments dyan sa aming comment box kung meron kayong mga gustong itanong at ating yung sasagutin at pakishare na rin po yung ating video para mas marami pa pong makaalam kung ano yung tamang pagnenegosyo kasi marami po tayong upload dyan about business po. Bye bye guys at sana po wag niyo pong skip yung ads dahil dyan lang po tayo kumikita sa ads. Bye bye guys, thanks for watching.